dear beloved, Boss Mike, Cervera! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Natatawa kasi ako dito sa nakita ko. Putik yan mga kababayan eh. Oo. Eto tanong lang mga kababayan at palawakin ang isipan. Tanong ko, bakit ganito? Eto. Yan. Bakit itong si Sarah at si Digong ay hindi maiwan si Kibuloy? Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Kita nyo naglalaki yan ang mga billboard niyan. Di ba ba? Oo. Ay, kita nyo, laki-laki oh. Oh, tapos nakaganyan pa si Kibuloy. Kala mo talaga oh, makabayan at makatao. Ako, Diyos ko. Sabi nga nila may kasabihan tayo mga kababayan na sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Kaya nga eto mga kababayan, tugma ba? Tanong ko lang mga kababayan, tumutugma ba? Kasi napakaraming pwedeng ibigay na reaksyon dito. Dito sa litrato na to, lakihan ko mga kababayan. Sa litrato na yan mga kababayan, aba, napakarami yung maiisip. Mauna na ako. Mauna na ako mga kababayan. Kung hindi naman kaila sa inyo, di ba, si Kibuloy ay maraming issue to. Marami tong kaso sa Amerika, marami ring kaso ngayon dito sa ating bansa, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, bakit nakadikit pa rin si Digong at itong si Sara dyan? Ginagamit ba ni Kibuloy si Sara at si Digong? O si Sara at si Digong ang gumagamit kay Kibuloy? Putik na yan mga kababayan, ang lalim ano? De, mababaw lang. Bakit kanyo? Simpleng-simple lang yan. Kung bakit ako opinyon ko lang naman. Hindi kaya tama yung hinala natin na etong si Sara at si Digong ay taguan ng kwarta itong nasa gitna na tong si Kibuloy? Sa tingin nyo mga kababayan, kasi maraming bulong-bulungan na etong mga ito mga kababayan, syempre, etong si Kibuloy ay merong KOJC. Oo. Alam nyo yung mga yan kasi, walang yan hindi yan na sinisita ng gobyerno yung kanilang mga taxes, yung kanilang kayamanan. Oo magkaiba kasi yan magkaiba. Kaya nga mga kababayan, hindi kaya totoo yung hinala ng karamihan na yung mga ninanakaw ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte ay dito nilalagay, itinatago sa nasa gitnang ito. Hindi kaya ganon. Kaya hindi maiwan ni Sara Duterte, kung inyo maalala uli, hindi ba't nung hinahanap si Kibuloy minsan na tayong nilinlang ni Sara Duterte? Ano sabi niya? Wala na dyan si Kibuloy. Dyan sa GC compound. Wala na! Oo, wala na rito yan sa Davao. Ganon yung sinasabi. Para nga hindi mapahiya yan, ang press release nila, abay, sumuko daw si Kibuloy. Galing daw ng bundok, bumaba para sumuko. Pero mga kababayan, taliwas yan sa totoong nangyari dyan. Ano? Ano sabi ni Torre? Sa loob ng compound ng KOJC, nahuli yan. Kasi nga mga kababayan, kailangan protektahan niya si Sara at iba pa na mga nagsabi na wala na raw si Kibuloy sa loob ng kingdom niya. Diba? Sino magtutulungan? Siyempre, nahuli ka na rin lang. Abay, gumawa ka na rin para ng katwiran na mailigtas mo yung iyong mga kaibigan. Ganun lang kasimple yung mga kababayan Yung mga estilo nito, nako,
Mga kababayan, mababaw lang. Hindi tulad ni Pangulo, hindi nyo makakapa kung ano mga pinaplano, iniisip. Oo, magugulat na lang tayo, bigla na lang bakit nagkaganon at marami na tayong katanungan sa isipan kung bakit nga ba nagkaganyan. Samantalang tingin natin parang wala namang ginagawa yan. Ganong kagaling, ganong katalino ang Pangulong Bongbong kaya etong mga ito, gigil na to. Diba mga kababayan? Kung inyo lang maiisip, o panandalian, isipin nyo maigi ha. Isipin nyo yung sinasabi ko, panandalian. Isipin nyo maigi. Hindi ba kayo nagtataka? Iba ang nagiging resulta sa mga iniisip natin, sa mga mangyayari kay Pangulong Bongbong. Sa mga issue, tignan ninyo mga kababayan, iba yung nangyayari. Akala natin, weak leader eh. Isipin nyo mga kababayan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. So, naisip nyo na. Iba talaga mga kababayan, yung mga nakikita natin na akala natin ito mangyayari. Tapos, ang ending, iba yung nangyayari. Di po ba? Dati, akala natin parang wala lang. Pero ngayon mga kababayan, eto kakasuhan na yan. Si Kibuloy dati, akala natin hindi yan magagalaw. Pero, bakit biglang ngayon nakakulong na yan? Dati, akala natin si Sara at si Presidente ay talagang ganyan. Pero ngayon mga kababayan, lumitaw ang katotohanan. Di po ba? Si Digong, alam na natin yang talagang mabunganga yan. Mabunganga na hindi iniisip yung sinasabi niyan. Siguro sa katandaan, pero mga kababayan, sa pamamagitan ng mga salita niyan, na pinupulot ng mga kaalyado at mga alipin niyan, napapahamak ang buong grupo niyan. Di po ba? Napapahamak eh. O balikan natin tong litrato. Meron na ba kayong naisip na maraming kahulugan nito mga kababayan? Oo. Bakit ang tanong ko rito, unang-una, bakit hindi maiwan ni Sara at ni Digong etong si Kibuloy kahit na mga kababayan, sandamukal ng kaso na kinakaharap niyan? Di po ba? Aba, hindi basta-bastang kaso yan. Ang pinakaayaw ko dyan, yung panggagahasa ng mga minor de edad na kababaihan. Yun po yung pinakaayaw kong ginawa niyan. Kayo, ano po ang inyong masasabi? Ano rin ang masasabi nyo sa tatlong ito? Paki-comment mga kababayan at binabasa kong lahat yan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.